na po mga kapuso, panahon ng pagbiyahe at paglalakbay para sa ating bakasyon. Kaya na maasahan nyo ng napakarami nitong makakasabayan po sa terminal ng mga bus, airport at pier. At sa dami ng mga pasahero, hindi maiwasan ang mga kaso ng lost baggage. Kaya ano nga ba ang pananagutan ng mga kumpanya ng bus, eroplano at barko para sa inyong mga bit-bit na bagahe? Yan ang ating tatalakayin kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, din. Eto na, Attorney, ano nga ba ang mapangahawakan ng mga pasahero para matiyak na hindi mawawala yung mga bagahe nila sa paglalakbay sa bus, airplane at syempre sa barko? Well, mahirap yung matitiyak nila, di ba? Good luck na lang. Walang assurance? Diba? Pero yung mga aeroplano, bus at mga barko, alam po natin sa ilalim po ng ating civil code ay tinatawag ng mga common carrier na sa ilalim ng batas natin, napakalaki ng responsibilidad dapat na kayo at inyong mga bagahe ay dadalhin sa inyong pupuntahan. So kapag muli kayo nag-ticket, nagkakaroon ng kontrata, contract of carriage po ang tawag dyan at obligasyon ng common carrier na dalhin kayo at inyong mga maleta at mga gamit sa inyong napagkasunduan na destination. Pag hindi umabot sa pupuntahan, may liabilidad as a general rule ang common carrier dahil nagkakaroon ng tinatawag nating breach of contract. Pero generally din, tandaan po natin, nag-iiba po ang sitwasyon kung ang dahilan ng delay or pagkawala ay tinatawag na fortuitous event o isang pagkakataon na force majeure na hindi kasalanan ng common carrier. Oh, I like hearing that, force majeure. Pero ano nga ba ang halimbawa ng force majeure na walang kasalanan ng isang common carrier kahit na mawala nila ang bagahe natin? Halimbawa, siguro kung nakasakay ka ng eroplano, nagkaroon ng hijacking na kahit na anong security check ng airline o bus, ay hindi din talaga malalaman, lalo na sa mga bus, di ba? Kasi hindi nga katulad ng mga eroplano na merong mga x-ray, may pang-detect. Pero may liabilidad kung ang dahilan ng pagkawala ay dahil sa nagkulang sa pag-iingat ang bus o ang eroplano. Halimbawa, yung sa isang kaso, umiiskierta pa at umiiwas pa ang bus company, hindi naman pala niya nalock ng husto yung baggage compartment. So, ang sinabi sa kanya, sa kanila, may pananagutan sila. Not just the actual loss, pero lahat ng mga natural consequences ng pagpapabaya na yun, kasama sa danyos. Dapat lang. Pero madalas natin nakikita na may mga signs sa istasyon ng mga bus o sa mga ticket aeroplano na walang liability yung mga ito kung mawala ang bagahe. Is that even legal? We need to differentiate. Sa ilalim ng batas, void o walang bisa ang isang stipulation kung ang sinasabi nilang absolutely walang pananagutan. Ang aeroplano, ang bus, ang vapor for the loss or destruction of goods. Kasi parang sinabi mo na okay lang kahit na mawala, negligent sila, wala silang liabilidad. Walang bisa yan, parang hindi nakasulat ang mga ganyang stipulation. Pero iba naman, yung nakikita naman natin mga ibang tinatawag na limitation sa liabilidad, na kung minsan sa ilalim ng kontrata, may limitation of liability nga. Halimbawa, sasabihin nila na limited ang liability to a certain amount, di ba? Up to, halimbawa, 200 pesos for every kilo. Unless magdeklara ka, at sasabihin mo, hindi, mahal tong dala-dala ko. At usually, pagbabayarin ka naman ng additional. Gold bars to, gano'n. So, mataas ang bayad mo. Talagang. Pero kailangan nga, di ba? Parang tulad ng iba ding kontrata, basta justly and fairly agreed upon, pwede naman yung gano'n. May limitasyon. Okay. So, kailan dito unfair at justly agreed upon? When is it not fair? Well, nagkaroon na rin ng kaso, nakailan ba siya hindi just and fair? Kung napakaliliit, usually naman yung mga aeroplano, especially yung ticket sa aeroplano, napakaliliit nung sulat, di ba? It's a printed contract na halos hindi mo mabasa. At kung ganun daw ang sitwasyon, hindi mo mabasa, para siyang walang bisa. Kasi porkepat nakasulat, hindi mo naman nabasa. Paano ka papayag sa isang provision na ganito? Pero siguro mas malaki na yung mga, lalo na ngayon yung mga internet, di ba? Yung mga internet ticket, medyo mas malalaki na yung mga. Pero kahit na may limitasyon sa liabilidad, kung sobrang negligent yung carrier, walang bisa din yung mga limitasyon na yan. Kung talaga namang nagpabaya sila. Or, as usual, as we say, yung service na yan, di ba? Kung kayo ay nasa isang service-oriented company, bawal po na mambabastos kayo. Kasi yung pagmamaltrato sa mga pasahero natin, maaari siyang maging source of damages for the passenger, lalo na kung pinahiya ninyo. Or nawalan niyo na yung bagahe,
kayo pa yung Galit, napabastos, oo. kayo pang galit. Walang pasensya. Hindi nagre-return call, hindi nagbibigay ng magandang pananalita dun sa ano. Katulad sa isang kaso, 2 taon na nga, bago binalik ang Oh my kanyang God. mga maleta, binastos-bastos pa siya nung airline. Sabi ng Korte Suprema, dapat lang na magkaroon ng daños perjuicios yung pasahero para sa aggravation at sakit ng ulo at kapapihiyan na nadulot sa kanya. Ano nangyari sa bagahe? Nagbakasyon? Di ba, para siya, umikot ba siya ng iba? PNT pero nahuli eh. Nahuli. Ay, after 2 years, ang galing talaga, Oo, no? diba? Galing. Pero at least dumating pa rin.